Tatawaran natin guys ng 50%. Nasa 200 pesos. Nag-accept naman sila ng card dito kaso may charge. Matatawaran nyo half the price. Kung naka-card kayo, pwede nyo rin mahagil yung fee. Kasi may fee kapag gagamit kayo ng card. So hinagil ko na lang. Gamitin yung charms nyo dito. Ito yung sinasabing most beautiful street ng Hoi An. People watch lang. The vibe is giving. Oh my God. Grabe yung salted coffee. Ano yung moment na masabi nyong I made it? Yung nabili ko na yung bahay. Ako kasi mabilis ako makontento sa kung anong meron ako ngayon. Ako, I made it moment as a content creator naman is when Cebu Pacific reached out to me. We had the honor of spending time with Dave for a few more days. Hindi, masaya kasama si Dave. Very supportive din yan. Kahit pagod na yan, nagbablog pa din yan. Vietnam has a lot to offer. It's the most affordable one that I've visited. Pero it has so much to offer. Xin chào guys! Kumusta kayong lahat? This is Dave, the Kuripot Traveler. At nandito tayo ngayon, one of my most favorite cities na napuntan ko. My dream destination, one of the most beautiful, my family, come back to the young and beautiful you. One of the most beautiful cities in the world, Hoi An, dito sa Vietnam. Tara, nakapag-check out na tayo, maglalos, mamimili ng pasalubong, cafe. So dito lang naman tayo around the ancient town na area. Inulan talaga tayo on our last day. Kung magbubook kayo ng hotel sa Agoda, you can use my promo code DAVEAGODA, capital letters yan ha, para maka 10% off kayo. Make sure to redeem on Agoda mobile app. Punta lang kayo sa Deals tab sa baba. For activities, tours, travel items like eSIM, alam nyo bang pwede rin kayo mag-book sa Agoda? You can use my promo code KURIPOTAGODA para maka 5% off kayo. For my Klook promo code naman na Dave Gino Klook, starting February 2026, sadly, pwede nyo lang siya magamit sa hotels and hindi na sa activities and tours. From our accommodation, paglabas, to the right, then from the right to the left, eto na, may mga bilihan na dito may mga shops na dito, bilihan ng bag, sapatos, damit, nagluluksa din ang ating kalangitan sa ating huling araw dito sa Vietnam. We're back in Old Town guys. Walk lang. Sabi ko sa kanila, parang gusto ko ngayon ng heavy kasi yung last kain ko kagabi pa. Yung yung chicken natin kagabi. Tapos mamaya na lang mag-coffee. Ayan, dire-diretso lang dyan. Ito pala yung mga alley, dire-diretso lang dito. Sobrang ganda ng accommodation natin guys. Kahit wala siya mismo dito sa Old Town talaga. Ang lapit. Imagine, di pa tayo nag 10 minutes siguro kakalakad. Tapos ito yung mga sulok-sulok. Of course, our favorite river. Kung nasaan tayo kagabi. Yeah, the favorite river. Dito din pa rin Morning Glory sa area na to. Ay, ang ganda. Finish already. Na-share ko na kagabi, mas mahal pag dito kayo magbubuk ng boat. Nasa 390. Sa Klook 301, tas meron ka lang tea. Ay, ito kasi itong area di pa natin explore to. Rocks. Ang amaze ng design. Sa totoo lang, wala akong masyadong makitang global brands dito. Ay, parang gusto ko din yan. Di pa mangkin ka ba? How much? Oo, mga BB. 120 daw yan. I think pwede pa yan ma-lower. Ha? 257 pesos, girl. 250. Ang trick dito, sinabi niya 60 dong last price. 60,000 dong. So meron pa yan, may mahugot pa kayo dyan. What if for 3? Sabi niya 260 yun ang last. What if for 3? Pag sinabi niyong 3, pwede pang ma-50. Thank you so much. Come on. I think yun ang na-learn ko habang nagto-travel. Dapat sama-sama kayong bumibili ng friends nyo. Para matatawaran nyo talaga. Morning Glory. Ito guys, sikat to dito. Kapag nasusearch ko sa Google, Morning Glory. Tapos, authentic. Yung kalang authentic Vietnamese cuisine. So malapit lang siya sa river guys. Yung river ay nasa likod na ng ng building na to. Building talaga, ng restaurant na to. In Morning Glory. Uy. Okay din yung ambience itong Morning Glory. I mean, it's giving native Vietnamese. Then itong Morning Glory, ito daw yung may most comprehensive na menu ng authentic
Vietnamese or Hoi An na mga dish. May high quality daw dito ng kanilang mga ingredients. Ayan yung mga nabasa ko sa internet. This is the authentic Hoi An dish. This is called Cao Lao. Di ko sure kung tama pronunciation ko, basta Cao Lao. So meron siyang pork, noodles, fresh herbs talaga, herbs. So this is considered a quintessential Hoi An experience. Pag sinabing quintessential, it represents the Hoi An experience. Kinain namin kagabi chicken rice. So, crush daw muna. Huminga ko ng extra. Kasi favorite ko yung ganito eh. Di sila nagsuserve ng water, guys. So, nagbitbit ako ng bottled water as a kuripot traveler. Natira pa naman ako bottled water. I-crack yung rice paper. Tapos, and we will mix. May ano siya, may sili. Ayan. Feeling ko lalagyan ko pa siya ng crispy rice paper. Yung noodles niya, it's chewy, savory, may anghang. Ang sarap nga nung may rice paper kasi damdam ko yung crispiness na texture. Card lang tayo, guys. Mas mura pag card. Thank you. Tama, magta-20 years na sa next year. Itong Morning Glory. Sulit. Good choice. Nag-reflect agad, guys. 206 pesos. Ang sarap-sarap. It's raining. Iba naman yung charm niya pag umuulan. Feels cozy. With our yellow umbrella. In sync sa colors ng Hoi An. Saya pa rin ng vibe. I mean, still a romantic vibe dito sa Hoi An. May Korean na text. Ano tayo dito? Uncle One. Kasi ang daming Koreans dito sa Vietnam, guys. Uncle One Bistro. So, ito yung signature nila. Salted coffee. Ayan, umuulan na naman ng malakas. Tara, guys. Nasa second floor sila. Ang ganda talaga ng mga... we're 3. My friends are there. Thank you. It's a prank. Punuan. Punuan doon sa kabilang cafe. So, dito lang tayo sa Fefe Roastery. Fefe, ayan, pakita ko sa inyo. Maganda yung ambience dito, as in super nice yung ambience. Ayan, Fefe Roastery. Katapat lang ng Uncle One. Ganda ng ambience. Ang homey. It's very home here. Pero sa taas tayo. May spot dito by the river, pero umuulan eh. Ganda. This is the second floor, which is very nice. May air-conditioned area din dito. Sa coffee shop weather talaga. So, sinasabi ko sa inyo, mag-coffee hopping kayo kapag umuulan. Tapos, ang ganda ng location natin, no? Look! Very romantic. People watch, yeah. It's romantic. Hoi An is a romantic city. Sa totoo lang, kaya kung magstay dito siguro ng 1 week, tapos tambay lang ako sa mga coffee shop. What is that? The salted? Yes, salted coffee. Wow! Oh my gosh, chocolate? Is it chocolate? Oh, yeah, chocolate. Ito yung signature nila, guys. 141.51 pesos according to our conversion sa Cbank. Nagano na eh. Cbank yung gamit natin na card. So far, di pa ako gumagastos ng cash dito except for the water na 10,000 dong. Salted coffee on a rainy day. People watch lang. May mga nakaringkot. Ito pang aking friends. Picture-picture lang din sila. Last day na. Last day na. Correct. Guys, tikman ko na siya. Ang sarap. Oh my God. Grabe yung salted coffee. Hindi. I love it. Sweet. Tapos, may chocolate. My gosh, may pa-chocolate pa si Mayor, guys, oh. For 141 pesos. Ang sarap. Ano yung moment na masabi nyong I made it? Yung nabili ko na yung bahay. Kasi di ba parang lahat naman, yun ang dream, di ba? Magkaroon ng own house. Ako kasi mabilis ako makontento sa kung anong meron ako ngayon. Hindi na ako nag-i-aim ng gusto ko ganito, super bongga. Yun nga, na-appreciate ko na kasi yung mga little things. So, kung ano yung binigay ni Lord, kaya na ako dun. So, travel naman.
Okay lang din kung hindi matchy, pero gusto ko Iceland. Ayos na. Ako, I made it moment as a content creator naman is when Cebu Pacific reached out to me. Kasi I started traveling with piece of fares talaga. So, like I'm really a fan of Cebu Pacific. So when they reached out, like sino ako para mag-reach out sila sa akin? Hindi naman ganun karami followers ko. And then fam trip agad yung work namin. And nasa isip ko kasi yung fam trip is para sa mga sikat lang na content creators, influencers, or celebrities kasi sila lang talaga yung nasasama sa mga all expense paid trips. Nung na-invite ako sa fam trip, sabi ko okay na ako, content na ako. Like wala na akong like hindi na ako nag-aim ng luxury airline pa or kung ano-ano pa. Kasi parang as a travel content creator, working with an airline is something you really want to achieve once in your lifetime. So, itong nasundan pa siya ng second fam trip, it's like bonus na talaga. And then, generally in life naman, parang I made it moment is yung hindi ko na kailangan mag-work. So, hindi pa rin mayaman, walang bahay, di tulad ng iba dyan. Pero kumbaga ay hindi na natin kailangan mag-work ng 9 to 5 and we can travel anytime we want nang walang pinagpapaalamang tao. So, yan, sobrang laking bagay sa akin yan kasi pagka gustong-gusto mong mag-travel but you still have to ask for permission tapos ito-tsempo mo pa yung dates ng travel mo kung kailan lang pwede. Parang ang hirap niya, para kang restricted. So ngayon, I can travel anytime I want. So, yun lang. Ang ganda naman ng mga shinare ninyo. Maraming salamat sa pagbabahagi ng inyong kwento, sa pagiging inspirasyon, MMK, sa ating mga manonood. At magbabalik po, magbabalik po ang ano pangalan ng show? Charing wala. Ito, nag-order si Shams ng pancake. Wala, super cozy lang ng vibe dito. Chika-chika lang. Kasi bukas holiday and rest or holiday tomorrow. Kaya lakas ang loob ko mag-extend. Ang tagal din namin dito guys. And nakakatuwa kasi may water sila. So for the first time in forever, may tubig sila. Ganito talaga sa Hoi An. Alam mo, it's straight out of Disney film. So, mapapakanta ka na lang talaga. Charing. Tara. Let's go, let's go, let's go. Sana naman walang nagmatet sa payong ko. Uy, nandito pa yung payong ko. Kung sa Pinas to. Charing. Bye, girl. Tara. Let's go. Ganda, relax tayo dito. Yung ref magnet guys, nasa 190 pesos. Feeling ko mahal pa to. Tara. May Hoi An Market dito eh. Hoi An Market. Dire-diretso. Ay, Wonder J! Shout out! Shout out, Wonder. Tara. Bye-bye. Dito sa street guys, ng it's okay. 50. We will go to the market first and check. Thank you. We'll go back here if it's cheaper. Canvas muna. Sige, pwede. For the coffee. Itong instant coffee, guys, na salted coffee. Kasi sikat yung Vietnam sa salted coffee and egg coffee. So, ito ay nasa 279 pesos. And then this one, nasa 300 pesos. May egg coffee, oh. Kumusta ang mga damit dyan? Parang gusto ko lang magtingin-tingin ng damit. Nakakita tayo dito ng polo, guys. Ang mura niya. So actually, nasa 148 pesos. Ito naman nasa 350 pesos. Ang mumura, Diyos ko, nakabili tayo sa Bali ng ganito. I think nasa 700 or 900 yung bili ko. Pwede pang matawaran yan. Okay, makipagtawaran kayo. May mga nag-accept dito ng card. Wala akong cash, guys. Pero, ayun, somehow I survived Hoi An ng walang cash. Pero, sa night market, maraming hindi nag-accept ng card. Anong pinamili ng aking beshi na si Ann? 3 bag. Wow, magkano yung lahat? May siya eh. May charge na... Pag credit card? Pag card. Pag card may charge. 3%? Lahat is 450. Then, 450. yes, 450k dong. 450k dong. Yung mga bag niya, oh. May additional na fee.
3%, 465. 465. Yeah. Pero yan, magkano ulit? 450? Nahagil ko siya 150k each. 150k. So magkano total ulit? 465 lahat. 465 lahat. Tatlo Kasama, na siya. kasama na yung ano, Yung tax. katax sila. Kung walang tax, 450. 450. Ayan, paulit-ulit tayo doon. May ako sa numbers. 965. 965 pesos. So around 300 pesos yung isa. Oh, not bad. My gosh, mura na yan. Sabi Ate Shay. hindi, ni Madam, yung owner, yung, ewan ko, baka Emmet. Yung iba daw nabili, di ba, tatanong sa kanya, tapos bumabalik daw kasi ang mahal daw doon sa loob. Ah, okay. Dito daw, mas mahal daw doon, kaya bumabalik yung ibang customer dyan na nabili. Pero try natin magtanong. Oo. Sige, Para try may natin doon. comparison. Oo, kung legit yung sinabi ni Mother. Ito yung sinasabing most beautiful street ng Hoi An. Parang isa sa mga, parang main street siya ng Hoi An. This is Trian Phu Street. Nandito tayo kahapon kasi nag-5 coffee tayo. Ito, pinipilahan pa to kahapon pa. Daming tao dito sa street game. Tatanungin ni Ann kung magkano yung bag. Yeah. So, mas mahal daw dito versus doon sa dinaanan natin before mag-main road. Okay. Ayan, gusto niya mag-crepe. Ito, Faifo Cafe, Faifo Coffee. Diyan kami kahapon. May mga raincoat yung mga tao. Yes. Ito may grocery. You want to look? Sige. Parang meron. Yung favorite mo na tinapay. Ito, may cashew, cashew. Pero ano na, bote-bote. Ay, yung Check mo muna yung price kasi baka may mura doon kasi dito din naman ang daan natin pabalik. 364.60 pesos. Okay. 364 pesos. Let's go. Laban lang. Daming stalls. Taray, may mga Christian Dior dito. Look, cut din yung Hoi An guys sa mga ganito. Yung mga suit, pagpapatahi. Ito may gelato again. Mahilig ako sa displays kasi it reminds me of the trip kapag nakikita ko. Ngayon, ang gusto ko dito sa Hoi An Lantern. As a City of Lantern. Kailangan, siguro yun ang priority ko. Lantern. Mas mahal dito yung mga polo guys. Parang mas mahal nga dito sa gitna. Pero again, ito yung mga pinapasukan naming stalls. Dito, yung favorite ni Ann na tinapay, mas mahal talaga dito kaysa sa kahapong napuntahan namin na mini mart malapit sa Japanese Bridge. Canvas lang talaga. Ito na yung Hoi An Market guys, kaso parang purong pagkain. Tara. Ha? Ay, food trip? Ay, pero meron naman doon pa. Sa dulo. Dito talaga sa mga ganito, naging artista tayo eh. Ay, oh my gosh, ang daming lanterns. Alam kong gusto kong bilhin lanterns. Display. Para at least maalala ko yung Hoi An. Marami namang souvenir dito. Oh, sorry. Nandito pala sa may labas. Dito na ako bibili. Grabe yon. Ito oh. Guys, mas mura dito sa Hoi An Market guys. Kesa doon sa Main Street. 150 dong. Spicy? Pero ba yung 150 dong? Kasi kanina, mas mahal yung nakita nila. Mas mura dito yung mga bagay-bagay. Ref magnet dito nasa 30,000 dong. So mga nasa 60 plus. 60 plus no? 30,000? 64. Doon kanina 50,000 dong. So mas mahal siya ng 20,000 dong. Ako siguro for my friends. Oo, sa lubong. Sa lubong. Ay, ayan. Ay, hindi. May nabudol na naman dito ng cashew nuts. Nag-accept naman silang card dito kaso may charge na parang 20,000 dong. Yeah, 20,000 dong yung charge dito. Nung isang transaction, 20,000 dong. 100 each. 100 each. Okay. I want blue and red. Yeah. Oh, nakatawad tayo. 200 daw ang isa niyan. Pero tawaran ko, 100. Ayan, tatawaran natin guys ng 50%. 200 yan, pero ngayon natawaran ko siya ng ay 200 dong. 200,000 dong. So around 400 pesos, tapos natawaran ko siya naging 200 pesos na lang.
Oops, oops. It's okay, it's okay. Right, nasa 200 pesos. Alright, I prefer this one. Okay, I'll get this one. Okay. Alright. You can see all the 200. Okay, that's nice. Alright, I'll get those. Yeah. Okay. No fee for me. So 200 all in. Thank you so much. Kapag may credit card, guys, may 3% na fee. Pero dahil malakas tayo kay ate, no fee anymore. 200 Vietnamese dong. So around 418. Tingnan natin mamaya kasi lalabas din siya sa C-Bank app natin. Discovery ko dito, matatawaran nyo half the price. Siyempre una, nagnego muna siya. Sabi ko, no, 100 please, 100. Tapos pwede yung mahagel yung, kung naka-card kayo, pwede nyo rin mahagel yung fee. Kasi may fee kapag gagamit kayo ng card. So hinagel ko na lang. Gamitin yung charms nyo dito, okay? Nasa dulo, guys, yung Hoi An Market. Okay, nasa dulo ng Main Street. Ayan, no? Liliko na tayo here. What's that? Grabe. Ang busy ng street. May rock bottom prices itong mga nagtitinda. Sabi naman nilang no kung ano na talaga. Sagad na. Okay. May make sure din naman nilang hindi sila lugi. Make sure naman nilang hindi sila lugi sa negotiation process. Sorry. Pero it's always part of the sales process, negotiation, okay? Ay, dito tayo kanina. We're back in our hotel. Repack sa mga pinamili. Let's go. Nag-reflect na sa bank natin, guys. So 740 itong lahat ng pinamili natin. So dalawang set ng itong sarap kasi ng coconut biscuit, tapos dalawang ref magnet, tapos isang kape. Kasi may friend ako nag-request ng Vietnamese coffee. Sige. Ayun, share ko lang. Kasama na yung service charge yan. Kasama yung charge dahil nag-card tayo. So kung nagka-cash kayo, walang charge. Pero again, minsan natatawaran lalo na kung natatawaran kung yung mismong owner ng shop yung may tawag doon sa pinagsaswipan ng credit card, terminal or debit card. Ako debit card gamit ko C-Bank. Okay naman yung palitan. Ito guys, yung color ng lantern na binili natin ay red and blue. Red signifies happiness. Ito talaga happiness. And then yung blue signifies, ito ay mga painted, okay? As in, pinaint siya. So, yung blue signifies mental stability, like, ano pa ba? Growth in terms of career, personal life, relationships. So, emotional stability. Okay, so, nag-grab tayo guys, papuntang airport. It's 6:25. Right? Driver is nearby. Thank you! Bye-bye! Alright, nandyan na yung ating Grab. Let's go. So, around, 55 minutes yung biyahe. 7:24 nandun tayo. Sana hindi traffic. Okay? Terminal 2 tayo. Mamaya, share ko sa inyo kung magkano. Grab na, grabe, haggard na. Haggard over Soza na tayo. Batkansya na. At least we're happy. We survived without cash. Yung restaurants doon ay tumatanggap naman ng mga card. Yeah, cafes tumatanggap ng card. Sa Hoi An Night Market, usually walang tumatanggap ng card, cash. So, bit-bit na lang din kayo ng cash talaga para sure. So kind, come on. Yung driver natin, sobrang happy pill. Nakakatuwa siya. So pleasant. Like, ang bait na mga Vietnamese, sa totoo lang, napakabait na mga Vietnamese. The kindest, warmest people that I know are Vietnamese people. Well, aside from Filipinos. May kanya-kanyang kabaitan, totoo. Yung bawat nationality. I think that's more proper. Tingnan natin dito yung ating check-in counter. 16 to 20 for Cebu Pacific. 16 to 20. Ang ganda ng airport nila, guys. It's giving. Parang kailan lang nandito tayo at hinatid yung friends nating content creators kasi nag-extend tayo here again kasi tayo nang uuwi.
Video si Ann. Sarap, no? Gutom na kami. Go lang, go lang. Last na kain natin. Cafe. Yung fruit. Waffle lang, oo. Ito dapat bilhin nyo sa Vietnam. I mean, sa Danang. I think sa Danang ito yung sikat. Yung coconut cracker. Bumili ako for my friends. And, shit, di ako nakabenta magnet for my family. May timbangan guys, malapit sa check-in counter ng Sebpak. Yun yung ganap natin today. Nag-cafe, kumain ng lunch, and yun talagang ginagawa ko, i-search sa bawat lugar na pinupuntahan ko kung saan okay kumain for lunch or for dinner or for cafes. Yung day-to-day, it's peaceful, kalmado kasi umuulan. We've seen Hoi An, ancient town. Not we've seen, we saw. We saw Hoi An, ancient town in its romantic state na umuulan, 'di ba? Nasa cafe lang tayo. Ang daming magagandang cafe sa Hoi An, guys. Pili na lang kayo. Pero yung pinuntahan namin, Faifo Cafe, yung Fefe sounds wrong. Yung Fefe Roastery? Roastery ba yun? I think you can buy pasalubong. Sa lahat ng natingnan namin, pinaka-okay bumili ng pasalubong sa Hoi An Market. So one of the best decisions in this trip ay nag-extend tayo, 'di ba? Nag-extend tayo for 2 nights. Kasi siya yung laid back na trip. Kasi yung trip natin with Cebu Pacific, fast-paced talaga siya. Kasi ang dami nating kailangang mapuntahan at ma-showcase ng mga lugar. Pero it was fun. Masayang Sebpak na fam trip talaga. Like, I'm super thankful for Cebu Pacific na binitbit nila tayo dito sa Danang and pati sa Hoi An. I think I left my heart in Hoi An. It's already one of my favorite cities in the world. Alongside Seoul, yung Hoi An yung pwede kong balik-balikan. Tapos, relax lang ako. Yun. Pwede lang ako tumambay doon. 1 whole week. Nasa cafes lang ako. Danang is also nice. Favorite part ko yung nasa beach kami, tapos nagchichikahan lang kami. Mga content creator friends natin. Vietnam has a lot to offer. It's the most affordable one that I've visited. Pero it has so much to offer. Nung first time natin, Hanoi, then Ho Chi Minh, now Danang, tapos Hoi An. And by the way, Hoi An is already part of Danang. Sinabi yun ng tour guide natin, effective July 2025. So kinukonsider yung Hoi An as the old town of Danang. And I hope pagkita-kita ulit kami ng naging friends natin ditong content creators. Ayan, sina Ann, sina Shami. If you're looking for a place na for healing, where you can chill, relax, hanapin ang inyong sarili, charing, you can visit Hoi An. This is your sign to visit Hoi An. Around 1 hour away from here, yung Hoi An. Ito ang aking mga beshies. Salamat sa inyo. We had the honor of spending time with Dave Ako din. for a few more days. Yeah. Ako sobrang na-inspire ako ni Dave. Sa YouTube niya. Hindi, masaya kasama si Dave. Kayo din. Very supportive din yan. Kahit nalilate na kami sa tour, pipicturean kami yan. Para close to your followers, di ba? Sabi mo, magpakatotoo tayo dito, Big Brother. Yes. Siyempre for the content naman. For the content. Yes. Nice meeting you guys. Baba yung ano. Ay, ayan. Nice meeting you. Yes. Mamaya tayo mag-iyakan sa airport. May part 2. May vlog pa ako ng Vietnam to Manila. Ay, ang taray. Baka hindi na sila manood, so ito na lang. Okay. Baka hindi na nila tapusin, no? Ang haba na daw, no? Hoy, tapusin nyo. Kahit pagod na yan, nagbablog pa din yan. Subscribe nyo rin sila. Yeah, subscribe mo kami. Lagay mo yung name namin dito, ha? Pakilagay. Lahat. Facebook, TikTok. My name is... Follow me, Traveloka Loka Girl. Facebook, Instagram, TikTok. Pati YouTube. Soon. Follow me on Facebook, Instagram, and TikTok. I am the girl who travels. May YouTube din. And use my code girl who travels. Look! Kasi gamitin yung promo code nila. I'm so happy that this trip happened. I think the best thing about this trip, aside from immersing ourselves into the Danang and Hoi An culture, ay yung ma-meet yung fellow content creators talaga natin. Ayan, sina Ate Shane, yung The Senzons. After the trip, kasi extension na lang to, na-feel ko yung love of everyone. Lahat, same ng sentiments na ang gaan ng trip because of the people na kasama natin. So again, this is Dave, the Kuripo Traveler. Let's live our best lives. Bye-bye!